Magandang araw sa lahat ng masugid na tagapakinig sa channel ni Ang Manlalakbay. Ganon din sa ating butihing narrator na si Karine at kay Sir Froy. Maraming salamat sa muling pagpapaunlak na mabasa ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Naway ang lahat ng mga tagapakinig ng kwentong ito ay nasa maayos na kalagayan. Gayon din ang kani-kanilang mga pamilya. Kung mamarapatin po ninyo'y sisimulan ko na ang isang kwentong paniguradong kapapanibikan ng inyong mga taga-subaybay. Ang kwento ko para sa araw na ito ay totoong karanasan ng aking tiyuhin sa partido ng aking ama na tawagin na lang nating Dano na hango sa tunay niyang pangalan. Sa pagkakatanda ko, at base na rin sa pagkakakwento sa akin, ay naganap ito sa pagitan ng taong 1980 at 1985. Sa isang hindi masyadong kilalang baryo, sa isang bayan, parte ng Panay Island. Hindi ko na lang papangalanan ang eksaktong lugar upang hindi masira ang reputasyon ng mga naninirahan doon. Itong mga panahon na ito, ay kakauwi lang ni Dano sa bayan kung saan siya ipinanganak. Bagaman dito siya nagkaroon ng muwang, ay hindi naman siya doon lumaki at mula siya sa Mindoro sa isang kapatid ng tatay niyang nakakaluwag sa buhay. Hanggang sa makapag-aral siya at makapagtapos. Doon na rin siya sa Mindoro nakakuha ng magandang trabaho na may maayos na pasahod bilang kanang kamay o tagahalili na may-ari ng mga delivery trucks doon sa lugar. Ang mga truck na ito ay nag-aangkat at naghahatid ng mga bigas sa iba't ibang parte ng Calabarzon at mga kalapit bayan nito, kaya maganda ang kitaan. Halos 10 taon din siyang nagtrabaho dito at kahit papaano naman ay nakaipon rin naman siya para makauwi sa mga magulang at ibang kaanak. Tubong Panay Island sila ng kanyang pamilya. Ngunit dahil sa kinakailangan niyang kumita ng pera, ay napilitan siyang mangibang bayan at magtrabaho sa malayong lugar, nang sa gayon ay makatikim naman ng ginhawa ang kanyang mga magulang dahil mahirap ang pamumuhay sa kanila noon sa Panay. Nang makauwi si Dano sa kanila, ay malaki na ang ipinagbago ng lugar. Mula sa mga bahay at kalsada hanggang sa mga taong naninirahan doon. Ang mga dating kakilala niya ay wala na rin doon sa kanilang lugar at halos nag-iba na ang muka ng mga naninirahan sa lugar nila. Kaya naman pakiramdam tuloy ni Dano ay umuwi siya sa lugar kung saan hindi na siya pamilyar at para bang dayuhan na lang siya sa mismong lugar nila dahil sa laki ng ipinagbago. Dahil dito ay pinagsabihan siya ng kanyang mga magulang na huwag makipagsalamuha sa lugar o di kaya'y makipag-usap sa mga taong hindi niya kilala. Oh, bakit naman tay? Ano po bang mayroon dito at pinapaiwas niyo ako sa mga taong nakakaharap ko? Pasensya ka na anak, pero hindi mo na kasi magugustuhan ang pakikisama at ugali ng mga tao dito sa ating baryo. Kung pwede, iwasan mo rin ang mga taong hindi mo nakilala nung bago ka pa umalis dito sa atin, 10 taon na nakakaraan. O kung hindi ito kamag-anakan ay huwag mong kausapin at piliin mo na lang na huwag pansinin. Mag-iingat ka anak ha, sa kung sino mong makakasalamuhan mo sa labas. Naintindihan mo ba iho? Opo tay, huwag po kayong mag-alala. Makakatandaan ko po yan. Isang umaga ay maagang nagising si Dano at pinili niyang maglakad-lakad sa paligid upang kahit na papaano ay makapagpapawis na rin. Habang naglalakad siya sa mapunong bahagi ng kanilang baryo, ay may napansin siyang may sumusunod sa kanya at nung lingunin niya ito, ay sakdal naman ang gulat niya nang kanyang mabubungaran ang kapatid na bunso na tawagin na lang nating Kuri. Nang kausapin niya ito na kung bakit siya sinusundan, ay sinabi nitong
pinasusundan siya ng nanay tire nila upang hindi siya maligaw at may iwas sa mga taong maaaring makasalamuhan niya sa daan. Kahit na mukhang kagigising pa lang ng itsura ng kapatid at sa sabog-sabog nitong buhok, ay mataas ang ipinapakitang respeto ng mga taga sa kanila rito at halos ay tinatanguan siya na ipinagtataka ni Dano. Nung naunang maglakad si Dano, ay may ilan sa mga taga-baryo nila ang lumalapit dito upang makipag-usap, ngunit biglang lumalayo ang mga ito sa tuwing tinitignan sila ng bunsong kapatid niya. Kaya naman may napansing kakaiba itong si Dano at nabuo sa isipan niya ang tanong na kung bakit sa tuwing naglalakad siya kasabay ang nakababatang kapatid ay walang sino man sa baryo nila ang nagtatangkang kumausap o kahit lumapit man lang sa hindi niya malamang dahilan. Samantalang nung unang dating niya dito at ipagtanong ang bahay ng kanyang mga magulang, ay halos kausapin siya ng buong baryo at gustong makipagkilala sa pag-aakalang bago lamang siya sa baryong yun. Kahit na anong isip niya, ay hindi niya talaga makuha, kaya naman ipinagkibit balikat na lang niya ito at minabuti na lang nila na umuwi sa bahay at muling tinahak ang panibagong daan. Nang sumunod na araw, matapos kumain ng pamilya ni Dano, ay pinili muna niyang lumabas ng bahay upang manigarilyo. Habang naroon siya sa tapat ng isang malaking puno at kahilera ng kalsada, ay lumapit sa kanya ang kanyang tatay Ume habang nagsusuot ng sombrerong pangsaka at mahabang damit at pantalon na pamproteksyon sa init ng araw. "Dano, anak, may gagawin ka ba ngayong araw?" "Naku tay, wala naman po. Sa totoo nga lang po naiinip na ako dito sa bahay. Dahil sa Mindoro nasanay akong madaming inaasikaso." "Mabuti kung ganon. Maaari mo ba akong samahan? May pupuntahan tayo." Sige po tay. Magpapalit lang po ako ng damit." Nagmadaling pumanhik si Dano sa loob ng kanilang bahay at nag-asikaso ng mga dadalhin dahil alam niyang sa bukid ang tungo nila ng kanyang tatay Ume. Nung matapos na siya sa kanyang mga dalahin, ay nagpaalam na siya sa kanyang nanay Tere na sasama muna sa tatay. Pagkatapos nilang mag-usap, ay naglakad na sila ng tatay Ume niya papalabas ng kanilang baryo. Habang naglalakad sila ng tatay niya, ay napansin ni Dano na tila mali ang tinatahak nilang daan. "Tay, akala ko po'y pupunta tayo sa bukid. Nagdala pa naman ako ng mga pamalitang damit." "Anak, pupunta tayo sa mismong sentro upang kitain ng isa sa aking kaibigan doon." Naguguluhan man, ay napatango na lang si Dano nang marinig ito sa kanyang tatay Ume. Matapos ang halos isang oras na paglalakad, ay nakarating na sila sa kanilang patutunguhan sa sentro. Manghang-mangha si Dano nung mga sandaling yon dahil alam niyang mayayaman ang mga nakatira doon dahil sa malalaki at magaganda ang mga bahay. Maluluwang din ang mga bakuran ng mga ito at napapaligiran ng magagandang uri ng mamahaling mga bulaklak na doon pa lang niya nakitang nakatanim. Napakunot naman ang kanyang noo nang makita niyang nagdire-diretso ang kanyang tatay Ume sa loob ng bakuran hanggang doon sa pinto ng bahay. "Tay, sigurado ka bang kakilala mo mga nakatira dito? Napakaganda ng bahay at paniguradong mayaman ang taong may-ari nito." "Abay, oo naman anak. Hindi lang basta kakilala dahil kaibigan ko siya. Manood ka." Maya-maya pa'y nagsimulang tumawag mula sa labas ang kanyang tatay Ume. "Fredo! Fredo! Nariyan ka ba kaibigan? Kung maaari papasukin mo kami ng anak kong si Dano at kami ay tutuloy na paloob." Sigaw nito mula sa labas habang kumakatok sa pinto ng bahay. Nagulat naman si Dano nang biglang bumukas ang pintuan at sumilip ang isang babae habang nakangiti sa kanilang mag-ama. "Tuloy po kayo sa loob ng bahay, Manong Ume.
Tamang-tama lang po ang dating nyo dahil halos kabababa lang po ng aking mga amo. Dumiretso na lang po kayo sa salas kung saan po sila naghihintay sa inyo. Nang marinig ito nilang mag-ama, ay sinunod nila ang sabi ng kasambahay at nagtuloy-tuloy sila sa pagpasok hanggang sa may sala. Halos manluwa naman ang mga mata ni Dano dahil sa ganda ng loob ng bahay, kaya naman hindi niya mapigilang magpalinga-linga sa buong paligid. Pati ang mga muebles at ibang gamit na kanyang nakikita ay alam niyang mamahalin. Nang makarating na sila sa sala, ay nagulat itong si Dano dahil nabungaran nilang naroon ang buong pamilya ng may-ari ng bahay at tahimik na naghihintay sa kanilang mag-ama. Nakaupo lamang ang mga ito at hindi kumikibo. Sa sobrang seryoso ng mga taong yon, ay nakaramdam ng kakaiba si Dano mula sa mga ito, ngunit hindi niya naman matukoy kung ano ba ang kanyang nararamdaman. Fredo, magandang araw sa iyo kaibigan at sa iyong pamilya. Pasensya ka na sa pagparito ko ng biglaan, ngunit may nais lamang akong ipabatid sa iyo. May mga nababalitaan kasi ako na tila ba pinagbabalakan ng mga kalahi mo ang bago kong saltang anak doon sa baryo namin. Tahimik kaming namumuhay doon sa amin at walang kaaway ng kahit na sino. Muli ay pinapaalala ko sa iyong kasunduan natin at galangin niyo ang sino man sa aking mga kaanak. Alam kong batid mo ang lahat ng aking mga sinasabi dahil ikaw ang siyang tagahalili sa mga kalahi mo at imposibleng wala kang narinig tungkol sa mga bataan mo. Kaya kung maaari, seryosohin niyo ang ating kasunduan. Huwag mo ring baliwalay na pag-uusap natin na ito at ayokong humantong ito sa hindi pagkakaunawaan. Seryosong saad ng Tatay Ume ni Dano. Habang pinapakinggan ni Dano ang bawat mga sinasabi ng Tatay Ume niya, ay wala siyang naiintindihan sa mga ito. Kaya gulong-gulo ang kanyang isipan. Para bang makahulugan at may kung ano sa mga binitawang salita ng kanyang tatay. Puro tanong na hindi niya sigurado kung mapupunan ba ng mga kasagutan ng kanyang tatay mamaya. Makalipas ang ilang minuto, ay napansin ni Dano na tumango-tango ang lalaking tinawag kanina ng kanyang Tatay Ume na siyang nasa gitna ng mahabang upuan sa sala. Nang lumabas ang 2 o 3 pa nitong kasambahay na may mga tray na may lamang tinapay at mga prutas para makakain silang mag-ama. Kaibigang Ume, magandang araw sa iyo at sa anak mo. Ako lang humihingi ng pasensya sa kung ano ang nangyari sa baryo ninyo. Hindi ko sukat akalain na may tampalasang kalahi ko ang magtatangka sa buhay ng iyong anak, kaibigan. Huwag kang mag-alala, Ume. Ipapahanap ko sa mga tauhan ko ang sinabi mong gumagawa ng pagbabanat sa anak mo at kung madakip nila ito'y sisiguraduhin kong buhay ito para lamang patayin sa harapan mo, kaibigan. Muli, humihingi ako ng dispensa sa kalahi kong yon. Walang puwang ang mga traidor at tampalasan sa amin, lalo't tumatabla ito ng itinuturing kong kaibigan at kaisa. Dugo lamang ang tanging kabayaran para sa kapangahasang ginawa nito. Saad nito sa malalim, ngunit nagpapakumbabang tinig. Matapos nilang mag-usap, ay sabay-sabay na tumayo ng bawat membro ng pamilyang yon, ganon din ang mag-ama. Sinabihan sila ng kanilang mga kasambahay na handa na ang hapag at nakahain na ito sa lamesa. Agad na nagtungo ang pamilyang yon kasama si Dano at Tatay Ume sa hapag at doon ay umupo. Habang manghang-mangha si Dani sa mga nakikita niya sa kusina, ay bigla namang nawala ang atensyon niya at bumaling ito sa 2 katulong na may daladalang pagkain at inihain ito sa hapag ng pamilya. Habang prutas at tinapay lamang ang inihain muli sa kanilang mag-ama. Habang kumakain silang 2 ng Tatay Ume niya, ay hindi niya maiwasang mapatingin ni Dano sa kinakain ng pamilyang yon. Ito ay karne ngunit hindi niya alam kung anong karne ito. Muntik siyang masuka dahil nakikita niyang hindi masyadong luto ang mga karneng sarap na pinagsasaluhan
ng pamilya ni Fredo. May tumutulo pang kulay pulang likido sa mga ito at umaagos sa kanilang mga bibig sa tuwing nginunguya nila ang karne. Dahil doon ay hindi na nagawang maubos ni Dano ang kanyang kinakaing prutas at tinapay. Nang matapos silang kumain, ay inihatid silang mag-ama ng buong pamilya ni Fredo sa kanilang pintuan papalabas habang patuloy na humihingi pa rin ng tawad ang kaibigan nitong si Fredo na labis na ipinagtataka ni Dano kung bakit nila kailangang gawin yon. Hindi niya din kasi inakalang ganun pala kataas ang respeto at paggalang na ibinibigay hindi lamang ng pamilyang yon kundi ng halos lahat sa kanilang baryo sa kanyang tatay Ume. Habang tinatahak nila ang daan papauwi sa kanilang bahay, ay hindi na kinimkim ni Dano ang mga katanungan para sa kanyang tatay Ume. Marami kasi siyang gustong linawin tungkol sa mga narinig niyang pag-uusap at kung bakit parang takot na takot sa kanyang ama ang kakaibang pamilya na kanilang binisita. Kahit na kasi anong pilit niyang pag-intindi sa sitwasyon, ay hindi niya maarok kung ano nga ba ang tunay nilang pinagtatalunan at lalo pa itong naging interesado dahil sangkot ang pangalan ni Dano sa pagtatalong yon ng kanyang ama at ng kaibigan nito. Tay, maaari niyo po bang linawin sa akin ang lahat kung bakit tila ako po yung sangkot sa pagtatalo niyo kanina? Wala naman pong nagbabanta sa akin . Alam mo anak, ang pamilyang binisita natin kanina ay parang mga kamag-anakan na natin. Hindi man natin sila kadugo, ay mas higit pa ang turingan namin sa magkakapatid dahil pinagtibay ng panahon at pinagbuklod ng isang kasunduang nilagdaan ng dugo ang aming samahan. Mula pa ito sa mga sinaunang angkang nanirahan sa lugar na ito. Ang pag-uusap namin yon ay hindi paglalahad ng masama o pakikipagtalo, bagkus ay paglilinaw lamang ito sa mga kaganapan. Tinitignan ko lang kung kaanib pa rin ba natin ang pamilya nila Fredo at mukhang nasa panig pa rin naman natin sila. Ayoko kasing maipit sa sitwasyon ukol dito. Matagal na kaming magkasama at magkasangka, kaya ayokong malagay sa alanganin kung sakaling bumaliktad sila sa atin. Pasensya ka na anak, at ang bakasyon mong ito sa amin ay hindi naging ganon kainam. Dahil hindi niya alam kung anong itutugon sa kanyang ama, ay minabuti na lang niya na tumahimik at maglakad ng matulin upang makarating na rin sa bahay nila. Nang makarating na sila sa bahay, ay inutusan ng tatay Ume niya si Dano na huwag sa harapang pinto pumasok. Mas mainam kung sa likod na lang daw sila dadaan. Hindi na muna pinapasok ng tatay Ume si Dano at pinaghintay muna siya ng ilang saglit. Dalian namang nanguha ng iba't ibang dahon si tatay Ume at inilagay ito sa isang balde ng tubig. Sa kanya ito nilagyan ng maraming tubig. Siniguro ng tatay Ume na nakababad ang mga dahon na kinuha niya. Matapos ang ilang minutong pagbabad, ay inutusan niya si Dano na magbuhos ng tubig mula sa pinagbabara ng mga dahon. Sinabi pa ng tatay niya na isabay na nito sa paliligo ang kanyang pinaghubaran. Sa kanya isinampay sa labas upang matayo. Matapos itong sundin at gawin ni Dano, ay nagpakuha siya ng damit sa nakababatang kapatid niya at doon ay nagbihis siya bago pumasok sa loob. Sumunod na rin naman si tatay Ume at dumiretso sila sa hapag upang kumain. Nang matapos na kumain ang pamilya nila tatay Ume, ay nakarinig sila ng mga katok mula doon sa harapang pintuan nila, kaya tumayo si Dano upang pagbuksan ng pintuan. Nang sumilip siya, ay nagulat si Dano dahil naroon ang ilang kaanak nila at bumisita. Dahil sa may katagalan na ang lumipas, ay halos hindi na makilala ni Dano ang mga kamag-anakan niyang bumisita sa kanila. Kaya naman nung nagpakilala siya, ay niyakap siya ng ilan sa mga ito at kinumusta. Hinahanap rin sa kanya ang kanyang tatay Ume dahil naparoon daw sila upang kausapin ito. Agad naman niyang pinatuloy ang mga kamag-anakan niya bago tinawag ni Dano ang kanyang tatay Ume. Agad naman na lumabas silang lahat at mas pinili na lamang na doon sa likod ng kubo sila magpulong-pulong na sinang-ayunan ng lahat ng kamag-anakan nila.
Dahil hindi pwedeng makisama si Dano sa pagpupulong na yon, ay minarapat niyang doon na lang siya sa loob ng bahay at siya na rin ang nagpresentang maghuhugas ng kanilang mga pinagkainan. Pagkatapos niyang maghugas, ay lumabas siya ng kanilang bahay upang ibigay sa mga alaga nilang manok ang kanilang mga tira-tirang mga kanin. Habang ibinubudbud ito ni Dano, ay naririnig niya ang pinag-uusapan ng kanyang mga kabag-anakan, kabilang narito ang kanyang ama. Nakaramdam siya ng kuryosidad at nagdahan-dahan siyang nagtungo doon sa likurang bahagi ng kubo upang pakinggan ang mga pinag-uusapan nila. Base sa mga naririnig niya at sa mga diskusyong natalakay, ay dito na niya nakuha ang mga bagay-bagay. Napakunot naman ang kanyang noo nang mapagtantong patungkol sa mga aswang na naroon sa baryo nila ang pagpupulong na yon. Doon ay naintindihan din niya na may mangilan-ngilang aswang pala ang nagtatangka sa buhay niya nang hindi niya nalalaman, kaya nabuo sa isipan niya ang napag-usapan ng tatay umi niya at ang kaibigan nitong si Ginoong Fredo. Habang patuloy niyang inaalam ang ilan pang detalye, ay talaga namang pinakikinggan niya ng maigi kung sino ang taong nagnanais na gawan siya ng masama. Dahil sa halos hindi niya kilala ang mga taong naninirahan doon, ay malamang sa malamang ay hindi rin niya kilala ang taong nagtatangka sa buhay niya at wala siyang kaidi-idiya kung bakit siya pagtatangkaan ng taong yon na kung tutuusin ay bihira pa nga siyang lumabas. Base rin sa pagkakarinig ni Dano, ay doon din naninirahan sa baring yon ang taong nagbabalak sa kanya na gumawa ng masama. Gulong-gulo man ang kanyang isipan, ay hinintay niyang matapos ang pag-uusap ng kanyang mga kamag-anak. Nang matapos na sila, ay nagkubli muna si Dano sa isang malaking tapayan at nung ang tatay umi na lang niya ang naiwan doon, ay kinuha na niya ang oportunidad na yon at siya ay nagtanong sa kanyang ama. Tay, totoo po ba yung mga narinig ko tungkol sa mga aswang at mayroon din dito sa mga baryo ng mga ganong nilalang? Hindi po ba mga kwentong bata lang ang mga yan at panakot para hindi lumabas sa gabi ang mga bata? Dano, anak, alam mo hindi porket hindi ka pa nakakita o nakakaharap na mga ganong nilalang ay hindi na sila totoo. Pakatatandaan mo, ang bawat usapin at kwento ay may pinanggagalingang totoong pangyayari. Anak, alam kong mahirap paniwalaan ang tungkol dito. Ngunit tunay na may mga aswang dito sa atin at kung tutuusin ay kasama nating namumuhay ang mga ito sa baryong ito. Tay, bakit ako gustong gawan ng masama ng mga aswang na naririto? Ano po bang atraso ko sa kanila? May nagawa po ba akong mali? Alam kong hirap kang maniwala sa mga narinig mo mula sa akin. Para naman sa kung sino ang posibleng salarin sa pagbabanta ng buhay mo, ay wala pa akong alam kung sino. Kaya nakikiusap akong gawin mo na lang mga bagay na aming sasabihin at ituturo sa iyo upang makaiwas sa mga aswang. Nang matapos na silang mag-usap na mag-ama, ay papaalis na sana si Dano nang may abot sa kanya ang kanyang tatay umi. Nang tanggapin niya ito, ay tinignan niya ito ng mabuti at kanyang sinipat-sipat. Isa itong batong kulay asul na palapad na may ukit ng iba't ibang mga simbolo at insinya na hindi naman alam ni Dano na kung ano at para saan. Tay, pari po bang malaman kung para saan to? Anak, ang bagay na yan ay isang mabisang pamproteksyon at maaaring makapagligtas sa iyo sa oras ng panganib. Kaya pakaingatan mo yan. Isuksok mo ito sa iyong bewang at huwag na huwag mong ipapakita ito sa kahit na sino na hindi mo kilala. Nang sumapit ang dapit hapon, ay nagsimula ng magsara ng bintana ang kanyang nakababatang kapatid at nanay Tere. 4:00 pa lang noon, ngunit sinisigurado na nilang magpamilya ang maayos na nakasara ang mga ito para hindi sila magkaproblema mamaya. Habang ang tatay umi naman niya ay panay ang pagpapausok sa buong bahay at bakuran gamit ang insenso at kamanyang na may lahok ng mga sari-saring halaman pati na mga ugat ng punong kahoy.
Nang tanungin ni Dano kung para saan ito, sinabi lang ng kanyang tatay na pantaboy daw ito ng mga masasamang uri ng espiritu at mga nilalang ng dilim na maaaring manggambala sa kanila noong mga panahong yun. Sa pagdilim ng kapaligiran, ay nanatiling naroon lamang sa labas ng bahay ang kanilang nanay Tere at tatay Ume. Habang naroon sila sa balkonahe, ay pinagmamasdan nilang magkapatid. Kuri, may tanong ko lang. Bakit ba nasa labas sila nanay? Dis oras na ng gabi, di ba? Manong Dano, ganyan talaga yan si nanay at tatay kahit nung wala ka pa. Sinisigurado lang nilang walang gagalaw sa mga alaga nating mga hayop at lalong-lalong na sa'yo dahil bagong salta ka sa lugar. Kailangan bang gabi-gabi nilang gawin yan? Habang nandito ako? Naku, hindi naman Manong. Sa totoo lang po ngayon lang po sila ulit nakitang nagbantay. Ulit? Anong ibig mo sabihin, Kuri? Gaya nung nakaraang buwan, bigla ang umuwi ang isang kaanak natin galing sa Negros. Tulad ng proseso ng ritual na nakita mo, ay ganyan din ang ginawa nila nanay at tatay. Ayon pa kay Kuri, na ipinakikita lang ng kanyang nanay at tatay na hindi sila natatakot sa kung sino mang nilalang ang humarap sa kanila at partikular na dito ang mga aswang. Marami na rin daw nakalaban ang kanilang mga magulang at lahat ng pangahas na nagtangka ay walang awalang nilang pinagpapatay. Ni minsan din ay hindi pa nakakatikim ng pagkatalo ang mga ito laban sa anumang uri at lahi ng mga aswang nakaharap nila na nagmula sa mga gabunan hanggang sa ordinaryong mga aswang ay walang mga naging panama sa kanilang tatay Ume at nanay Tere. Kaya halos lahat ng mga pinuno at leader ng mga lahi ng mga yan ay talagang tinitingala si nanay at tatay. Hindi ka ba nagtataka Manong kung bakit iginagalang sila ng halos lahat ng taga dito? Tatay, kanina na halos kabag-anakan na natin ang pamilya ni Ginoong Fredo. Yung pinakamayaman sa sentro. Kaya naman todo respeto ng mga taga dito sa atin sa baryo. Naku, mukhang mali ka nang iniisip Manong. Kaya tayo ginagalang sa baryong ito ay dahil si Tatay Ume ang nagsisilbing tagapagmana ng isang banal na gamit na kung tawagin ay gawing o gawing. Isa itong malakas na uri ng gamit na mula pa sa mga sinaunang angkan natin na nanirahan dito. Alam ko Manong, ilang gabi ka pa lang dito. Kaya marahil hindi mo nararamdaman ang mga aktibidades na ginagawa ng mga aswang sa bahay natin kung gabi. Ako kasi, ramdam na ramdam ko. Kaya nahirapan ako matulog. Kahit pa paano'y sanay na ako. Ilang sandali pa ang lumipas. Biglang natigil ang pag-uusap nilang magkapatid nang marinig nilang tila may nagsasalita sa malapit. Kaya nung sinipat nila ay nakita nilang may kausap ang tatay Ume nila. Nang akmang lalabas na si Dano sa balkonahe ng bahay, ay pinigilan siya ng kanyang kapatid dahil magiging delikado daw ang lagay ni Dano kung gagawin niya ito. Mas ligtas daw sila kung naroon lang sila sa loob ng bahay dahil may mga pangontra ang mismong bahay nila. Kaya wala nang nagawa si Dano at doon patago niyang sinilip-silip ang kanyang mga magulang. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Dano at halos muntik nang lumuwa ang mga mata niya nang makita niyang maraming tao ang naroon sa kanilang bakuran at umaakto ang mga ito ng kakaiba habang pinapalibutan ng kanyang mga magulang. Pinilit namang pakalmahin ni Kuri si Dano dahil tila nag-aalala siya sa kung ano ang sasapitin ng kanyang mga magulang sa grupo ng kung sino ang mga yon. Habang patuloy niyang tinititigan ng mga taong naroon, ay lalo pang nakadagdag sa takot niya nang makita niya ang itsura ng mga taong yun. Napakaputla ng mga balat. May mga nagbabagang kulay pulang mga mata. Naghahaba ang kuko at sobrang daming pangil sa bunganga na halos hindi na magkasya. Napansin niya din na mahaba ang biyas nito, pati binti na parang katulad sa isang tipaklong na parang ginagamit ito sa pagtalon ng mga yon. Hindi din bababa sa 15 katao ang naroon sa labas ng bakuran nila. Nang maya-maya ay tumayo na rin ang nanay Tere nila
upang maghanda sa posibleng pakikipagtunggali sa mga ito. Mabuti naman at hindi ang mga kalahi ng kaibigan ko si Fredo ang tunay na may pakay sa aking anak dahil ikinalulungkot ko ito kung sakaling malaman kong sangkot sila dito. Sa puntong yon ay nagsipag-angil ang mga aswang at dito na unang sumugod ang mag-asawang Ume at Tere upang simulan ng laban. Bago pa magsalpukan ng puwersa ng mag-asawa at nung mga aswang ay napigil ito nang biglang may umatake mula sa likurang bahagi ng mga ito at pinagsasakal ang mga aswang na naroon habang walang palag itong iniangat sa ere. Kitang-kita ni Dano na ang wangis ng nilalang na may sakal sa isang aswang ay tila ba isang aso na may makintab at itim na pangangatawan. Dito ay napagtanto ni Dano na aswang din ang mga yon dahil mapupula din ang kanilang mga mata na tulad ng mga katunggali ng kanyang mga magulang. Mayroon din itong nakakasulasok na amoy na talagang nagpapatayo sa mga balahibo niya. Sa kabilang banda naman ay tila ba pinanood na lang ni Nanay Tere at Tatay Ume ang pagkumpronta ng itim na asong yon sa mga aswang na sumalakay sa kanila. Nang mula sa ere ay may isang nilalang na biglang bumulusok pa ibaba at doon ito bumagsak sa kinatatayuan ni Tatay Ume na hindi naman natinag sa naganap. Nang maya-maya pa ay may kung sinong tumayo mula sa pinagbagsakan ay unti-unti itong nagpapalit ng anyo bilang isang tao. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Dano nang makita niya ang isang pamilyar na mukha at ito ang padre de pamilya ng mayamang angkan na pinuntahan nila ng kanyang tatay. Magandang gabi, kaibigan. Ako naman ay muling humihingi ng pasensya sa iyo at sa iyong pamilya dahil sa kapangahasang pagsalakay ng mga angkan ni Kirit. Hingi sana ako sa iyo ng permiso na kami na lang ng mga anak ko ang uubos sa mga tampalasan nang sa gayon ay papatunayan namin na kaanib mo pa rin kami at kaisa. Ano sa tingin mo, kaibigan? Matapos itong sabihin ng Supremong si Fredo, ay tumango lamang si Tatay Ume at may kung ano itong itinago mula sa bulsa niyang nagliliwanag na kung ano. Habang ang Nanay Tere naman ay may pinagpag sa mga balikat at ipinasok sa loob ng damit ang isang kwintas at muling pumasok sa loob ng maliit na bahay at nanood sa mga magaganap nung gabing yun. Maya-maya pa ay nakitang yumuko ni Dano si Ginoong Fredo at bigla itong nawala sa dilim ng kapaligiran at ang tanging na lang niyang narinig ay ang mga iyakan at mga sigawan na talaga namang magpapataas yun ng balahibo sa sindak at takot dahil sa nakakapangilabot na mga sigaw at iyak na pumuno sa napakadilim na paligid. Nang tumahimik ang kapaligiran, ay nakita niyang tumango ng 3 beses ang ulo ng kanyang Tatay Ume bago sabay silang tumayo ng nanay at pumasok na sa loob ng kanilang bahay. Doon ay nagmamadaling nagpunta sa sala si Dano at ng kapatid niyang si Kuri. Oh, bakit gising pa ang mga anak ko? Wala tay. Nagkukwento lang po kami ni Kuri sa mga nagaganap. Ay, nako. Huwag ka masyado magpapaniwala dyan sa kapatid mo dahil malawak pa ang kanyang imahinasyon sa kanyang murang edad. Matapos sabihin ito ng kanilang tatay, ay siya namang naging tawanan na pumuno sa buong bahay, saka sila nagpahinga nung gabing yun. Kinaumagahan, ay nagtataka ang kanyang Tatay Ume na kung bakit mag-aalas 8 na ng umaga ay hindi pa din bumabangon ang panganay niyang si Dano, kaya't ipinatawag niya ito sa nakababatang kapatid. Nang biglang magsisigaw si Kuri nang makita ang sitwasyon ng kanyang kuya. Napakataas ng lagnat nito na halos hindi siya makakilos at makagalaw, na kung susubukan niyang kumilos ay matinding sakit ng pangangatawan ang aabutin niya. Agad naman siyang pinuntahan ng kanyang mga magulang upang tignan ang kanyang sitwasyon at kung napano ito. Nang makita ito ng kanyang mga magulang ay inutusan nila sa Kuri na kuhain ang langis na nakapatong sa altar at ihalo ito sa isang basong tubig na puno ang laman. Nang may abot ito ni Kuri sa tatay niya
ay agad na pinainom ito kay Dano. Unang lagok pa lang niya ay nakaramdam na siya ng sobrang ginhawa sa pakiramdam na tila naibsan ng sakit na kanyang nararamdaman. Ngunit nang maubos niya ang laman ng baso ay nanumbalik na naman sa pagiging ganon ang sitwasyon ni Dano. Kaya naman minabuti ng kanyang tatay Ume na humanap ng solusyon sa maaaring naging sakit niya. Habang lumilipas ang oras ay lalo nang nakakaramdam ng kakaiba itong si Dano at nagsisimula ng magsakitan ang kanyang mga kasukasuan at iba pang parte ng katawan na labis niyang iniinda. Paminsan-minsan ay hindi niya napipigilang sumigaw dahil sa tila ba may nararamdaman siyang gumagapang sa ilalim ng kanyang mga balat na parang mga insekto. Parang may kung anong hayop naman daw sa tiyan ni Dano ang umaalagwa at gustong kumawala, kaya naman matinding sakit na ang nararamdaman niya ng mga sandaling ito. Nang makabalik ang kanyang tatay Ume, ay dito na niya sinabi ang lahat ng kanyang nararamdaman, kaya mukhang naintindihan na ng tatay ang tunay na nangyayari kay Dano. "Dano, anak, magtapat ka nga sa akin. Lumabas ka ba mismo ng bahay at sinubukan mong manood sa kung anong nangyayari sa labas kagabi?" Sa puntong yon ay hindi na ito naitago ni Dano at kanya nang ipinagtapat sa kanyang tatay. "Tay, pasensya na po, pero talagang interesado lang akong malaman kung anong mga sinabi mo tungkol sa mga aswang at kung bakit kayo nasa labas kagabi, kaya sinilip ko kayo doon." "Dahil sa ginawa mo, iho, ay mukhang pinunturya ng isang aswang na nakalaban namin ng nanay mo na mukhang may alam sa Mahika Negra at pinaliparan ka ng isang sumpa." Kinuha ng tatay niya ang kanyang kanang braso at pinitik-pitik ito ng ilang ulit bago hinipan nang biglang magkaroon ito ng kulay itim na mga ugat. Indikasyon na talagang tinamaan siya ng palipad hangin kagabing. Dahil sa mga nakumpirma ni Tatay Ume, ay nagsimula itong magalit ng sobra sa angkan na sumalakay kagabi at sinubukang ubusin nila Fredo at ng kanyang mga anak. Halos hindi niya akalain nung gabing yun na meron palang aswang na may ganong kakayahan at ang tangi lamang pakay ay mangtigal po ng kung sino ang makita niyang mahina sa bahay nila Tatay Ume, at dahil si Dano ang walang kakayahan sa kanila ay ito ang pinuntirya ng aswang na nakalaban nila. Alam rin ni Tatay Ume na ang sumpang laman ng palipad hangin ay likha at mula sa isang maharlikang aswang na may mataas na uri na tulad sa isang pinuno, dahil ang ganitong angkan lang sa lugar nila ang may kakayahang magtanim nito sa isang tao na nais nilang bigyan ng isang sumpa. Ayon pa kay Tatay Ume na kailangan daw nitong magamot sa lalong madaling panahon dahil kung hindi ay lalala ang kondisyon ni Dano na maaaring humantong sa kamatayan na siyang ikinakatakot nilang mag-asawa. Kadalasan daw ay 2 araw lang daw ang itinatagal ng sumpang yun sa biktima nito bago pa tuluyang mapisa ang isang itlog ng itim ng engkantong tubig na naroon sa tiyan ni Dano. Ito din ang pinakamabisang lason na pamatay sa kung sino man ang natamnan nito, at ang engkantong itim na naroon sa tiyan ay may kakayahang kainin ang lahat ng lamang loob ng biktima nito habang hindi nararamdaman ng taong yun na unti-unti itong manghihina hanggang sa mamatay ito. Ito naman ang ikinakatakot ng Tatay Ume niya, kaya nang sumapit ang takip silim ay nagtungo si Tatay Ume sa bahay ng kanyang kaibigan na si Fredo kung saan niya makikita o mahagilap ang maharlikang pinuno ng mga aswang na nagpalipad ng sumpa kay Dano. Matapos nilang mag-usap na magkaibigan ay sumang-ayon si Ginoong Fredo na sumama sa kaibigang si Ume at ituro kung saan maaaring naglulungga ang angkan ng mga ito. Kasama ang 2 anak ni Ginoong Fredo na siyang sumunod sa pinakamalakas sa kanya, ay tinungo nilang 4 ang isang tagong sityo sa dulong bahagi ng ilog na pinaghihinalaan nilang doon nagkukuta ang maharlikang aswang na siyang may kagagawan sa pagkakasakit ni Dano. Dahil sa bugso ng damdamin ay nag-usal si Tatay Ume ng mga poder at bakod sa pinakamataas na antas, kaya naman pinalayo niya ang kanyang mga kasanggang aswang dahil alam niyang mapipinsala ang mga ito
sa oras na madikit sila sa ora niyang pinakakawalan. Dito ay manghang-mangha naman ang mga anak ni Ginoong Fredo dahil ito pa lang ang unang beses nilang nakitang lalaban ang pinakamalakas na antingero sa kanilang lugar. Halos 3 dipa ang layo nila kay Tatay Ume dahil sa laki ng sakop ng kanyang aura. Saka sila naglakad papasok ng sitio at habang naglalakad silang 4, animoy nakakita ang mga aswang na naninirahan doon ng pinakakinakatakutan nila, habang ang ibang mga mahihinang mga aswang naman ay nasisilaw sa taglay na liwanag na dala ng gamit ni Tatay Ume. Kaya pinili ng mga itong tumakas na lang dahil alam nila ang maaaring kahantungan nila kung sakaling makikipagsagupa sila sa grupong yun. Habang dire-diretso lang sila sa paglalakad ay may sumalubong sa kanila na 3 matatandang lalaking nakayuko. Magandang gabi sa iyo, Ume, at sa mga kasama mo. Maaari ba naming malaman kung anong pakay nyo sa tago naming sitio? Ba't nagkukunwari ka pa, Tandang Indo? Hindi mo mabatid kung bakit ako naparito. Pinalalabas mo pang wala kang alam sa kung anong nangyari sa aking anak na pinagbabalakan niyong kuhain. Pasensya ka na. Ngunit wala akong alam sa mga sinasabi mo, Ume. Ganun ba? Kung yan ang nais mong ipabatid sa amin, ay hayaan mo akong ipaalala sa iyo kung anong nangyari. Mayroong isa sa mga pinuno sa kalahi nyo na may dugong maharlikang pinaliparan ng sumpa ang anak ko at nasa bingit na ito ng kamatayan. Kung ayaw mo magkagulo at malipol kayo sa lugar na ito, ay nakikiusap akong bawiin nyo ito bago pa ako gumawa ng aksyon. Nang marinig ito ni Tandang Indo, ay ngumisi ito na tila hindi siniseryoso ang mga sinasabi ni Tatay Ume. Ngunit nagbago bigla ang timpla ng mukha nito nang mapagtanto niyang kakalawitin na siya ng galit na antingero. Dahil sa tensyong namumuo sa buong paligid, ay may kung sinong tinawag itong si Tandang Indo na siyang lumabas mula sa likod ng isang patay na puno habang mabagal na lumapit sa kanila. Magandang gabi po. Ako nga pala si Kito, ang bunsong anak ni Tatay Indo. At aaminin ko sa inyo na ako nagkarga ng palipad hanging ipinatama sa anak mo. Kung nanaisin mong tapusin ang buhay ko, ay hindi makakapayag ang aming angkan at pagsisimulan ng... Hindi na pinatapos ni Tatay Ume ang pagsasalita ng bunsong anak ni Tatang Indo dahil alam niyang walang balak ang mga ito natanggalin ang sumpang inilagay nila kay Dano. Isang malakas na suntok ang ipinatama nito sa binatilyo, dahilan upang lumipad ang ulo nitong humiwalay sa kanyang katawan bago nahulog sa lupa kasabay ng pagbagsak ng katawan nito. Isang malakas na sigaw naman ang pinakawalan ng aswang na kaharap dahil sa pagkabigla niya sa nangyari at agad na inutusan ni Tandang Indo ang mga kalahi niyang sumalakay at paslangin ang grupo nila Tatay Ume. Kaya naman nagsipagtalunan si Ginoong Fredo at ang mga anak nito upang magpalit ng anyo bilang mga malalaking asong itim upang magbigay ng tulong sa kasanggang si Ume. At doon ay nagsimula ang madugong labanan sa pagitan nila. Dahil nasa gitna sila ng mismong sityo, ay wala silang matatakbuhan pero wala rin namang planong tumakas sila Tatay Ume at ang mga kasama niya. Kaya nakipagsagupa sila sa napakaraming aswang. Kaliwat kanang may umaatake kay Tatay Ume, ngunit hindi nakakapasok sa aura niya ang ilan sa mga ito dahil bago pa makadampi ang mga ito sa balat niya ay natutupok na sila ng apoy na taglay nito. Minabuti nang hindi ilabas ni Tatay ang kanyang banal na gamit dahil alam niyang madadamay sa lakas nito ang kanyang mga kasangga. Kaya lumaban ito ng gamit ang kanyang itim na kawayan na kung tawagin ay bagakay na negro at ito ang ipinangkitil sa mga kalabang aswang. Higit 50 ang kanilang kalaban doon, hindi pa kasama ang mga gabunan at mga maharlika nilang kalahi. Nang mag-anyong aswang na rin si Tandang Indo, ay sumigaw ito sa kanyang mga kasama. Mga kalahi, tandaan nyo! Wala sa grupo nila ang dapat na makalabas o mabuhay sa gabing ito dahil mas malaki ang magiging sakit ng ulo natin
kung makahingi sila ng tulong sa mga kaanak nila! Sigaw nitong umaalingaw-ngaw sa buong kapaligiran. Dahil na rin sa galit na nararamdaman ni Tatay Ume, ay nakipagpambuno siya kay Tandang Indo. Sadyang makunat at matigas ang panlabas na balat nito dahil hindi siya masyadong naapektuhan ng aurang apoy ni Tatay Ume. Ngunit nang makakuha ng tsansa ang nilalang, ay ilang beses niyang nasuntok si Tatay sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Ngunit parang wala man lang naging epekto sa kanya at kanya pang natadyakan ng kalaban, dahilan upang magpagulong-gulong ito sa lupa ng ilang metro. Tunay ngang ikaw ang pinakamalakas na antingero dito sa lugar, ngunit hindi kami magpapadaig sa iyo at sa mga kasama mo! Sinipat ni Tatay Ume ang kanyang mga kasangga upang alamin ang mga sitwasyon at lagay ng mga ito. Kaya nung makita niyang maayos lamang, ay tuloy sa pakikipaglaban, ay lalong ginanahan si Tatay Ume at nakipagpambuno na rin. Habang si Tatang Indo ay patakas sa kung saan, ay siyang pagsunod naman ni Tatay Ume kung saan ito magtutungo. Sige na, Ume! Habulin mo ang pinuno nilang si Indo bago pa ito tuluyang makatakas. Kami na ng mga anak ko ang bahala sa mga aswang na ito at sisiguraduhin namin ang tiyak nilang kamatayan. Dahil sa mga narinig ni Tatay Ume, ay tumango ito bago nagpasalamat sa kanyang kaibigan at tumungo na sa lugar kung saan tumakbo si Tatang Indo. Nang umabot sa may bandang ilog si Tatay Ume at Tatang Indo, ay tatalon na sana ang aswang upang matakasan ang tiyak nitong kamatayan. Ngunit mabilis na ibinato ni Tatay Ume ang gamit niyang bagakay papunta sa ilog at natakot si Tandang Indo nang biglang lumiyab ang mismong ilog na tatawirin niya upang tumakas. Nasunog naman ang ibang kalahi ng matanda matapos nilang subukang tumalon upang makatakas. Tila ba may buhay ang apoy na yon dahil sa tuwing may susubok na tumalon ay tumataas ang liyab nito at inaabot ang mga aswang hanggang sa mamatay ang mga ito at matupok ng apoy ang kanilang mga katawan. Tandang Indo, hindi na sana tayo abot sa ganito kung ang anak mo na lang ang isinakripisyo mo at inalis ang sumpang ipinataw sa anak ko. Ngunit dahil sa pangakasan mo'y ito ang naging kabayaran. Ang pagkaubos ng iniingatan mong lahi at angkan. Huwag kang mag-alala dahil wala akong planong itira sa mga kalahi mo upang wala na magpatuloy ng madumi niyong pamumuhay. Mukhang wala na akong pagpipilian pa, kundi ang harapin ka, Ume. Walang ano-ano'y sumugod si Tatay Ume sa aswang at nagpalitan sila ng matitinding atake. At dahil sa lakas ng mga atake nila, ay nagsisipagtumbahan ang mga punong nakapaligid sa kanila. Wala namang takot si Tandang Indo sa kung ano ang magiging resulta ng kanilang laban dahil mula pa noong unang paliparan ng anak niya si Dano ay paniguradong magiging katapusan nila. Ilang beses pang nakipagpalitan ng atake si Tatay Ume at Tandang Indo hanggang sa masuntok ng antingero ang parting dibdib ng aswang, dahilan upang mabutas ito at sumirit ang lamang loob nito sa buong kapaligiran, pati na sa tubig ng ilog. Agad namang bumagsak ang katawan nito habang patuloy na tumatawa. Kaya naman napailing na lang si Tatay Ume dahil hanggang huli ay hindi man lang nagsisi ang matandang aswang. Bago pa malagot ang hininga ng matandang pinuno, ay may inabot ito na isang maliit na botelya kay Tatay Ume na may lamang likidong kulay itim at sambit pa nito ang salitang gamot bago tuluyan siyang mamatay. Sa pagkakataong ito ay napangiti na lang si Tatay Ume at kinuha sa kamay ng matandang aswang ang maliit na botelya at ipinikit ni Tatay Ume ang mga mata nito bago hinulog sa lumiliyab na ilog at hinayaang matupok ang apoy na yon ang katawan ng matandang pinuno ng mga kalahi nitong aswang. Matapos ito ay nagmamadaling nagtungo si Tatay Ume sa mga kasangga niya upang malaman ang mga pinsalang natamo nga ng mga ito at laking pasasalamat niya nang makitang
maayos lamang ang mga kasangga at hindi naman gaanong kalala ang mga natamo nila mula sa pakikipaglaban. Sabay-sabay na umaalulong ang mag-aamang sila Fredo at dalawang anak nito dahil sa pagkalipol ng isang angkan ng aswang sa kanilang lugar. Muli ay nagpasalamat si Tatay Ume sa kanilang tulong na naitulot at taus-pusong ibinigay na ayon naman kay Tatay Ume, natatanawin niyang utang na loob ito hanggang sa nabubuhay siya. Hanggang makauwi si Tatay Ume sa mismong bahay nila ng gabing yon, ay dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay at doon ay nabungaran niyang unti-unti nang nangingitim ang katawan ng kanyang anak na alam niyang malala na ang kondisyon. Mula sa kanyang bulsa ay nagmadali siyang dukutin ang maliit na botelyang nakuha niya sa matandang aswang at dalian itong ipinainom kay Dano. Nang malagok lahat niya ang laman ng botelya, ay biglaan ang pagbabago nito dahil unti-unti nang bumalik ang kulay nito kasabay ng pag-aliwalas ng mukha ng kanyang anak. Ngunit wala pa din itong malay. Dahil sa inaantay nilang magising si Dano, ay magdamag na hindi natulog ang mag-asawa katabi ni Kuri habang ikinikwento nito ni Tatay Ume kay Nanay Tere ang mga kaganapan kanina nung nakipagsagupa sila. Lubos naman ang pasasalamat ni Nanay Tere dahil tumulong si Fredo at ang mga anak nito sa kanila. Nang sumikat ang araw, ay biglang bangon itong si Dano at nagdali-daling nagpunta sa banyo upang magbawas at sumuka. Dito ay masayang-masaya naman si Tatay Ume at ang nanay nilang makitang maayos na ang kalagayan ng anak. Matapos makadumi si Dano, ay nanindig ang buong katawan niya nang makita ang bilugang bagay na kanyang inilabas at mga insektong sumama sa kanyang pagsuka. Hanggang sa mailabas niya ang lahat ng mga ito. Pagkatapos nito, ay sinubukan niyang itanong sa kanyang Tatay Ume ang tungkol sa mga nakita niya at matapat naman siyang sinagot nito. Pagkalipas ng umagang yun, matapos malaman ang tunay na pangyayari, ay personal na nagtungong muli ang mag-anak nila Tatay Ume sa malaki at magarang bahay nila Ginoong Fredo na mainit naman silang sinalubong at kinumusta. Muling nagpasalamat si Dano hindi lamang sa Ginoo, kundi pati sa mga anak nitong sumugal ng buhay upang makuha nila ang gamot sa matandang pinuno. Wala namang paglagyan ng tuwa ang Ginoo matapos niyang makitang maayos ang lagay ni Dano. Kahit na alam na ni Dano ang tunay na pagkatao ng pamilyang yun, ay hindi naman siya natakot dahil batid niyang maaasahan sila sa oras ng kagipitan. Tumagal pa ng ilang buwan si Dano sa baryo ng kanyang magulang. Bago naman siya bumalik sa Mindoro upang muling magtrabaho at ipinangako naman niya na bibisita ito sa kanyang mga magulang tuwing ikalawang buwan upang magbakasyon. Wakas.